rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos ang eskandalo na ginawa nitong si Thea, ay tuwang-tuwa nga ito dahil sa wakas ay inisip niya na mapapasa kanya nga at kay Ashley. Ang yaman sana ay para dito kay Paulo dahil nalaman nga ni Thea na tanging si Edward lamang ang nag-iisang tagapagmana ng mga Torrecampo. Mas tumindi pa ang paglaki ng ulo nitong si Thea at halos banggain niya na kahit ang ginang ng naturang Torrecampo. Matapos nga na makalaya si Edward, ay dito na nga ngayon tila nagmamalaki si Thea at sinabing dapat umano ay tanging si Edward lamang ang magmamana ng mga kayamanan ng mga Torrecampo. At dito rin sinabi ni Thea na wala umanong karapatan si Paulo na manghimasok sa problema ngayon ng mga Torrecampo lalo't hindi nga siya kabilang sa pamilya. Hindi nagustuhan ni Marge ang mga sinasabi nitong si Thea, kaya't sinabi nitong si Marge kay Thea na hindi porket nalaman nila na hindi na Torrecampo si Paulo ay aasta si Thea na siya ang magiging tagapagmana nito. Anak pa rin daw umano ng kanilang dad itong si Paulo dahil si Paulo ang dahilan kung bakit lumago ang kanilang negosyo. Saad pa nitong si Marge na hindi porket siya ang asawa ay siya na ang mamumuno ng lahat. Manggagaling pa rin kay Edward ang desisyon at hindi kay Thea. Kaya naman dahil sa pagkakagulo ay bigla ngang sumigaw itong si Greg na manahimik umano silang lahat. At dito nga hindi nakinig at patuloy pa rin ang bangayan kung kaya't dito bigla ngang nanikip ang dibdib ni Greg dahil na rin sa tindi ng problema ang kinahaharap niya ngayon. Matinding kahihiyan ang ginawa ni Thea na tipong kahit sino ay wala nang mukhang maihaharap pa. Sinisisi rin itong si Greg itong si Aldrin dahil si Aldrin pala ay anak ng kanilang kasosyo noon na itong si Walter. Kaya naman gaganti itong si Greg at hindi niya tatapusin ang gulo. Ganon pa man ay personal na rin kinausap ni Greg ang kanyang dalawang anak. Sinabi ni Greg kay Edward na humihingi siya ng kapatawaran dahil milaltrato niya ito ng mahabang panahon. Hindi niya umano masisisi si Edward kung magtatanim ito ng sama ng loob. Samantalang kinausap din nitong si Greg si Paulo na hanggang ngayon ay hindi niya kayang tanggapin ang nangyari at ang kanyang nalaman ay hindi kayang tanggapin ng kanyang puso dahil umano matagal umano ang panahon na naniniwala si Greg na si Paulo ang susunod na tagapagmana ng kanilang negosyo. Sa pagkakataong ito ay sinabi ni Greg na anuman ang kanyang nalaman ay pag-iisipan niya itong mabuti. Kaya naman pinagsisisihan ngayon ni Greg kung bakit hindi maganda ang trato niya kay Edward. Ganon pa man, sinabi ni Paulo na kung tatanggalan siya ng mana ng kanyang ama, wala umano siyang magagawa. Malugod niya itong tatanggapin bukas sa kanyang loob. Kaya tila nang hina si Greg at naaawa siya kay Paulo dahil kung tatanggalan niya ng mana si Paulo, hindi niya alam kung saan napupulutin ang kanyang anak. Subalit pahayag ni Edward na hindi daw umano po pwede natanggalan ng kanyang ama ng mana ang kanyang kuya Edward. Baliktarin man ang mundo ay magkapatid pa rin sila sa ina. Hindi umano magbabago ang trato ni Edward kay Paulo. Sinabi rin ni Edward kay Paulo na hindi nila kasalanan kung bakit ganito ang kanilang naging sitwasyon. Kasalanan umano ito ng kanilang mga magulang dahil naglihim sila ng mahabang panahon. Ngunit ganun pa man ay dito sinabi nga nitong si Paulo sa kanyang inang si Regina na nais niyang makilala ang kanyang tunay na ama. Ngunit wala nang balita si Regina dito dahil matagal na niyang pinutol ang kanyang relasyon kay Walter. Tanging si Aldrin na lamang ang nakakaalam ng lahat. At dito nga sinubukan ni Paulo na kausapin si Aldrin
tungkol sa sitwasyon at kung saan na ang kanilang tunay na ama. Sinabi ni Aldrin na hindi niya hahayaan si Paulo na makilala ito, lalo't inggit ang nananalaytay sa dugo ngayon ni Aldrin dahil nga sa masarap na buhay na tinahak ni Paulo habang siya ay naglakad sa matinik na daan.